Hello guys, magandang gabi. Ayun, gabi na dito sa Macau and maulan ngayon dito sa Macau guys. Kaya yung mga mandirigma ngayon is mga nasa bahay lang. Ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau na andyan nagpapahinga. Yan, tuloy nyo lang yan guys para makahanap kayo agad ng trabaho dito sa Macau. Kasi pag maulan, wala yan. Nakakatamad talaga mag-apply pag ganitong panahon. Maulan, tas bagyo, mainit, yan, nakakatamad talaga yan. Kaya kayo, dyan lang kayo sa tulog lang kayo dyan, tinitirahan nyo para mabilis kayo makahanap ng trabaho. Ayan, shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko, thank you so much, and shoutout sa mga pupunta ng Macau. Ayan guys, salamat sa support. And ayan, welcome sa YouTube channel ko. And sa mga gusto manood ng mga agency dito sa Macau, meron tayong playlist, and check nyo guys dito sa YouTube yung playlist ko. Ayan, pwede kayo mag-apply ng online, may mga upload ako dyan. Check nyo lang sa playlist ko guys para hindi kayo mahirapan maghanap-hanap dyan ng mga ng mga gusto nyong panoorin, mga tanong, paano mag-extend ng visa dito sa Macau. Lahat na guys, nasa playlist ko, nakaseparate na yan para hindi kayo mahirapan. Ayan, thank you so much guys sa support ulit. And God bless sa lahat. Always pray tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi ganoon dapat. Dapat strong tayo. Ayan, for today's video. And gusto ko lang i-share yung kalakaran na dito sa Macau guys. Ayan. Para alam nyo, updated kayo sa mga nangyayari dito sa Macau. Gusto ko lang i-share. Ayan, sa mga magmamakau, ayan. May advice ko lang is, sa ngayon dito sa Macau, is mahirap na maghanap ng trabaho guys, to be honest. Napakahirap. And then maliban lang sa mahirap maghanap, is mahirap na rin ngayon. Dami ng dito dami ng mga nangi-scam guys. Ingat talaga kayo dito sa Macau. Talaga, ingat kayo dito. Ang daming scam. Parang akala mo yung mga nangi-scam dito sa Macau is totoo akala mo legit, pero hindi talaga. Kaya guys, yung mga nakakapanood nyo sa video ko, i-share nyo sa mga alam nyong gusto mag-Macau. I-share yung mga video ko para ma-aware sila. Ayan yung dito guys ngayon is may mga line up guys. Iwasan nyo yung mga ganyan. Yan, mga line up, may makita kang nag-post ng dito sa Macau, may mga group dito ng mga group, parang group page dito sa Macau. Ayan, magpo-post sila ng mga trabaho. Huwag kayo dyan dyan, huwag kayo magpapaniwala. Yung legit dyan na legit na agent, ito guys, ito sa screen, legit to. Diyan kayo magtitingin ng mga ng mga trabaho. Yan, pero kung sa iba, nako, tapos yung mga nanghihingi diyan ng mga line up fee, yan, huwag kayong papaniwala diyan. Kasi mga scam yan dito sa dami guys. Kaya kayo dapat kayo dito. Pag may mga money involved na mga nag-aalok sa inyong trabaho, wag na kayong diyan, negative yan. May nag-email sa inyo, tapos di ka naman nag-email sa mga hotel, nako, magulat ka na lang, may nag-email sa hotel, hindi ka naman nag-send doon. Huwag kayong dyan guys, huwag kayong tapos maghihingi sa'yo ng referral fee, line up fee, processing fee, basta may mga fee dyan, wala yan, negative yan guys, huwag kayong dyan. And kaya sinabi ko na mahirap na ngayon maghanap ng trabaho guys. Mahirap naman na talaga ngayon, lalo na pag wala kang tiyaga. Kasi talaga dito guys, pag pupunta ka ng Macau, kailangan mo talaga na matibay yung matibay yung loob mo, and wala talaga, yung pag-asa mo is malaki. Hindi yung ma-feel ngayong isang linggo na hindi ka nakapahanap pa, panghinaan ka ng loob. Hindi ganyan guys dito. Pag nandito ka is dapat malakas yung loob mo, and alam mo yung positive ka lagi, na lagi mong iniisip na makakahanap ng trabaho. Hindi ka dapat manghinaan ng loob dito. Dapat makapal din mukha mo. Dapat talagang desidido ka pag pupunta ka ng Macau. Kasi kung alanganin ka guys, may mga plan B ka, pag di ako nakahanap, ako. Hindi guys, dapat plan A ka lang lagi. Kasi pag may mga plan B ka na iniisip, hindi ka makapag-focus sa plan A. Kasi okay lang, di ako makahanap kasi meron naman plan B. Wag guys, mag-focus ka sa plan A, wag ka na mag-plan B.
Yun yung gawin mo. Kasi para wala ka, para yung utak mo is isa lang yung direksyon. Hindi kung saan saan nagpupunta. Pupunta ka dito ng Macau, yan damo yung sarili mo. Kasi dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Diba? Ang pupunta ng Macau guys, pupunta ka dito, ikaw nanonood ngayon, pupunta ka ng Macau, galingan mo, and sundin mo yung mga tips ko, panoorin mo iba kong vlog para magkaroon ka ng idea dito sa Macau. Kasi ngayon, ako, hirap. Ang dami ngayon ng mga scammer. Guys, totoo, ang dami. Pati in-check, natututo na rin sa mga kalukuhan ng Pinoy. Oo, totoo. Huwag kayong basta-basta magtitiwala. Pag mga malalaking placement dyan, huwag kayong magbibitaw agad ng pera na malaki. I-make sure nyo muna. Lalo na pag tao lang kausap mo dito, Pilipino kausap mo, o ganitong placement, bibigyan ka ng trabaho. Ay nako, dapat sa agency ka dapat mag-apply, hindi sa tao. Pinangakuan ka lang ng trabaho, ako na bahala sa'yo. Magbigay ka lang ng ganito. Guys, iwasan nyo yung mga tao na ganyan. Lulukuhin lang kayo. Ako guys, nire-remind ko lang kayo para hindi kayong pahamak. Gusto ko na pagpunta nyo ng Macau, safety kayo dito, alam nyo na yung kalakaran, hindi kayo ma-scam dito, hindi kayo maloko. Kasi ayaw ko nang may nagkikwento na idol, isa ako sa mga nadali dyan. Nako, ayaw ko marinig yan. Kasi ang dami kong advice na binigay sa inyo, especially sa mga followers ko, mga subscriber ko, malagi nanonood sa vlog ko kahit hindi nag-subscribe. Guys, binigay ko na sa inyo lahat. Mga tips, mga dapat nyong gawin. Sundin nyo guys kasi para sa inyo yon. Yung ginamit, yan yung mga experience ko dito sa Macau nung naghanap akong trabaho. Yan ang ginawa ko. Kaya guys, gawin nyo yan. Kung mas madiskarte ka pa sa akin, hindi yun yung gawin mo. May mga dami dyan sa Baykubo nagpupus ng trabaho. Guys, huwag kayong dyan. Yung hanapin nyo dyan is part-time. Dapat kung wala kang kamag-anak dito, kahit naman may kamag-anak ka, maghanap pa dito ng part-time. Yan yung maganda dito. Hanap kahit isang oras at least meron. 50 per hour dito, 50 MOP. O diba? Kahit isang oras lang puntahan mo. Huwag naman yung whole day. Kasi pag whole day is wala ka ng time mag-apply. Dapat yung priority mo is mag-apply. Part-time, isang oras, 2 oras yan, pwede yan. Pero yung whole day, huwag ka doon. Tapos yung mga nag-ano ng mga tryout dyan, huwag kayong magta-tryout guys. Yung maglalabas ka ng pera, huwag. Pwede ka mag-tryout, hindi ka maglalabas ng pera. Tryout ka, sige, mag-tryout ako. Huwag naman yung isang linggo. Mga isang araw lang, pwede ako mag-tryout. Sabihin mo, pwede ako mag-tryout. Yung magta-tryout ka, tapos isang linggo na nga, tapos magbabayad ka pa, naku. Kaloko. Sabi, babalik naman pag di ka pumasa pero bawas. Nako, may mga agency dito na ganyan guys. Huwag kayong mag-ano dyan. Sinasabi ko sa inyo, may mga bayad. May mga fee na yan. Huwag kayo dyan. Mga tryout na yan, huwag. Iwasan nyo yan. Dapat kayong babayaran kasi parang part-time yan. Huwag kayo. Tanungin nyo muna, ma'am, may bayad o wala. Pag walang bayad, huwag kayong magta-tryout. Yung kayo pa maglalabas ng pera, huwag. Sinasabi ko sa inyo guys kasi concern ako sa inyo. Ayaw ko na masayang araw nyo kasi pag nandito ka sa Macau, napakalaga yung araw mo. Pagdating mo ng Macau, bibigyan ka ng immigration ng 30 days. Yung linggo guys, bawas na sa yun. Bawas na yan sa visa nyo. Kung hindi ka naman lalabas ng Sabado, bawas na yun yung 2 araw. Sabado, Linggo, bawas na yan. May 4 ka na nabawas sa isang buwan, di ba? 8 pala kasi Sabado, Linggo di ka nalabas, tamad ka eh. Yan, Sabado may mga bukas na agency. And kung gusto mo naman ng DH na agency, na trabaho, may mga agency na bukas dito, pero sa Linggo, mga half day lang sila. Yan, mga DH ang hawak nun. Pwede ka mag-apply dito Linggo. Pagdating mo dito sa Macau, huwag ka talaga tamarin. Dapat everyday ka na alis. Dapat pupuntahan mo mga agency. May mga diskarte ako dyan na binigay sa inyo guys. Panoorin mo iba kong mga vlog sa playlist ko. Andyan yan, nakasiparit na yan. Para hindi ka maghagilap kung anong mga gusto mong pili ka na lang dun. Ganon gawin nyo. And then, dito guys, mahirap maghanap. Pag hindi ka talaga, hindi ka, yung parang may halong katamaran yung pagpunta mo dito. Kung alanganin ka, wag ka na tumuloy ng Macau.
Kasi delikado yung ano mo diyan. Delikado yung sugal mo kasi pag pupunta ka ng Macau, example sa ibang country ka, Middle East, Singapore, or ano man yan, saan ba yung mga lugar na yan? Taiwan, pupunta ka ng Macau tapos alanganin ka, pero may trabaho ka dyan sa palisan mo. Guys, huwag ka na tumuloy kung alanganin ka. Dapat pag, kasi isasakripisyo mo yung trabaho mo dyan, naalisan mo, dito sa Macau di ka pa sigurado na makakahanap ka. Kasi alanganin ka eh. Pero kung buo yung loob mo na makakahanap ka dito sa mga trabaho, positive ka, nagpipray ka, nagdasal ka, yan, sumugal ka na. Kasi sigurado yun makakahanap kang trabaho dito. Pero kung alanganin ka, huwag ka na tumuloy, mag-stick ka na lang dyan. Yun ang magiging, yun the best na decision na gagawin mo sa buong buhay mo. Pero kung, nako, wag. Yung kagandahan kasi dito sa Macau guys, malapit lang sa Pilipinas. Anytime pwede ka umuwi. Pag 2 araw di off mo, kung taga Maynila ka lang, yan, pwede ka sumaglit umuwi. Diba? Yun ang kagandahan dito sa Macau. Malapit lang sa Pilipinas. Diba? Tapos yung sahod, malaki din, mataas din dito. Depende kung anong trabaho mo. Ganun. Yun yung ano ko, mahirap maghanap ngayon dito sa Macau kung ano ka. Kung hindi ka desidido, kung patamad-tamad ka dito, mahirapan ka talaga maghanap. Tapos yung puro hirap lang iniisip mo, nako. Kung everyday ka aalis ng bahay, magpipray ka, tapos positive ka pa, nako, ang bilis mo makahanap. Yung mga advice ko guys, gawin nyo kasi ano yan, legit yan. Diba? Legit. Ang daming di nakakahanap dito ng trabaho guys. Sa Macau, dami nag-exit sa Thailand, tapos bumalik ulit paghanap ng trabaho. Yung iba, nakalimang punta pa dito. Nakalimang exit sa Thailand bago nakatrabaho dito. Kasi nangyayari kasi is, alam mo nang yung ginawa mo dati na hindi ka nakahanap, pagbalik mo yung parang ginawa mo, nako, pabalik ka ulit ng Thailand. Sinisigurado ko sa'yo, dapat ibahin mo na yung galawan mo, yung strategy mo, ibahin mo na. Tapos guys, dapat makapal yung mukha mo dito sa Macau. Hindi pwede nang pahiya-iya ka. Nako, hindi pwede dito ang Filipino time. Guys, ang dami dito interview. Alauna yung call time ng hapon. Napunta 2:00. Tama ba yun? Hindi mo pwede hindi ka pwedeng pa-special dito. Interview pa lang yun ha. Diba? Ganun. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Ay, na traffic. Hindi ganun guys. Ang dami kong subscriber dito na hindi nakapunta sa interview, naligaw. Guys, minisage kayo ng gabi. Kung pwede ngayong gabi, puntahan mo na yung location. Hanapin mo na para kinabukasan, alam mo na. O kaya, alauna yung call time, 8:00 umalis ka na dito. Umalis ka ng bahay, hanapin mo na yung lugar na yun. Hindi yung alauna yung call time sa interview, 12:00, nagpunta ka doon, tapos di mo pa alam yung lugar. Nako. Wag na. Late ka na, wala na. Tapos wag ka na pumunta doon pag late ka guys. Sasayang ka lang ng oras. Ayaw nila na ganun. Pagsak ka na nun. Kasi iniisip nila, interview pa nga lang, late ka na. Paano pa pag nakapasok ka na sa trabaho? Hindi yung rason na, I don't know the place. Ano ko? Hindi ka i-message on the spot. I-message ka ng 12:00 tapos interview mo alauna. Hindi, walang ganun dito sa Macau. I-message ka nun ng gabi. Tomorrow yung interview, ganitong agency, ganitong lugar, ganitong oras. Hindi yun on the spot. Gabi pa lang, puntan mo na. Para hindi ka na wag ganun guys. Wag nyong anuhin. Yung requirements dito guys, passport lang. Yun lang hinahanap dito. Tsaka yung mga certificate, di na kailangan na dito. Mga certificate na hindi na yung kailangan. Wag nyo kasing dalhin yung Pilipinas dito sa Macau. Macau to, hindi. Kasi mostly ng mga Pilipino is ay kailangan pa ata ng certificate. Naku, hindi na yan dito. Hindi medical, walang medical dito. Bihira lang mayroon. Hindi katulad sa Pilipinas na lahat ng papuntang abroad may medical, dito wala. Bihira lang. Mayroon man BP lang, ganun. Yan lang guys, yun lang yung share ko sa inyo. Sana man natutunan kayo sa mga sinabi ko. And hindi para sa akin yun, para sa inyo. Diba? Lahat ng binablog ko is para sa inyo. Para magkaroon kayo ng knowledge dito sa Macau. Hindi, pangit yung wala kang alam na pupunta ka sa isang lugar.
Mangapa ka, di ba? Unlike na meron ka ng alam, at least di ka na masyado mahirapan. Ganun gawin nyo pag nandito ka sa Macau. Kapalan nyo mukha nyo, sipagan nyo, and importante is magdasal. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Lahat ng pupunta dito sa Macau nagkakatrabaho, hindi lang minsan agad-agad. Ayan, yung mga agad-agad na isang punta lang, yan. Ibig sabihin is masipag yan, matyaga yan. To, wag na kayong ibang tao, kaya nyo yan. Hindi nyo na kailangan ng ibang tao. Sarili nyo lang kaya nyo. Totoo yan. Pag ibang tao, manghihingi kayo ng tulong doon, magiging pa yan, magiging utang na loob mo pa yun, magbabayad ka pa dun sa tao, doble-doble babayaran mo, imbis na sa placement lang sa agency, magbabayad ka pa sa tao, nako, di ka pa nakapasok, lubog ka na. Yun lang guys, thank you so much, and sana may natutunan ka sa vlog ko, and God bless sa lahat. Salamat sa support, and always mag-pray, and dapat huwag tayo mawala ng pag-asa, and pray talaga, prayer. I love you all guys, thank you so much.